Hi Pisces, pag-ibig, relasyon, buhay, love life 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Dito muna tayo sa inyong oracle. Oracle cards kung saan pa puso ang ating kukuhanan ng mensahe. Hingyan natin. Ayan na, tumalon na. Gusto ko pa sanang ikat into 3 pero umangat na, hindi natin pipigilan para sa inyo. We'll see kung anong nakasulat dito. Pisces, romance. Cupid's arrow strikes. Actually, umangat na to kanina pero romance. Perfect. Sa ating pag-uusapan, parang papanain daw kayo ngayon ni Mr. Cupido. Mr. Coop. Ayan, may pakanta na naman si Moonchild. Tayo ay live na live sa ating YT. Anong kailangan marinig ng mga Pisces dyan pa lang, guys? Especially in the second half of 2025, astrologically, dyan papasok na si Jupiter, the planet of luck, expansion, giver of gifts, and luck, in love. Papasok na yan sa inyong 5th house of romance. Yes po. Ayan na. Si the one. May something spark. Iba yung kilig kapag nasa 5th house. Ayan. Kikinang ang inyong mga love life. May kuryenteng dadapo sa inyong mga sarili. Lalo pa pag nakita nyo na single si the one. Sige po, ay tayo. No matter what your relationship status, okay, single, in a relationship, attached, married, hingan natin kayo ng messages. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Pisces 2025. Love reading po, love messages. Mensaheng gabay para sa taong maaaring makapakinig nito. Pisces, mensaheng gabay po. Anong kailangan marinig ng mga Pisces? Add pa tayo dito. Okay. The King of Wands, 10 of Swords, reverse, the 3 of Swords, the Hierophant. May hugot, napapikat ako doon. Okay. At one point para sa ilan, maaaring susubukin kayo sa inyong buhay relasyon ng universe. Wala namang perfect relationship, couples, single, dumadaan tayo dito. Hindi kailangan laliman or katakutan sa ilang tensyon, conflict, disagreements, miscommunication, 3 of Swords, at dito parang, ayan, na paano yung puso ni Moonchild, parang may lamat, may sugat. Ito naman, the 10 of Swords, reverse, isang indikasyon, lalo pa kung at one point, 2025, Pisces, dumaan kayo sa ilang emosyon na parang ang hirap lagpasan or panghawakan. Pinapaalalahanan kayo agad ng baraha dito na yan ay malalagpasan. Everything is temporary. Huwag kayong pangambahan or mapangibabawan ng parang pakiramdam nyo ay wala ng pag-asa sa inyong mga puso. Okay. Yan ay meron man, kasi iba-iba tayo ng approach dyan, nasa Pisces, may hugot kayo very emotional sign kayo. Pero sana tulungan nyo ang sarili na mag-move on. Ayan, diretso si Moonchild. Para sa ilan, especially merong pagdaanan, or ngayon pa lang, may pinagdadaanan na hindi ganun kagaanan sa inyong buhay, pag-ibig, pamilya, relasyon. I-claim natin, nadadaan kayo sa recovery, malalagpasan po. Uulitin ko, everything is temporary. Huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong mawala ng pag-asa. The Hierophant, ayan. Ano yan? May purpose, okay, kung bakit minsan tayo ay sinusubok ng ilang pagkakataon. At ang purpose na ito ay siyang maibabaon nyo naman patungo pa to, okay, sa inyong stepping stone. Why not? In love, sabi ko nga ito parang iniwanan tayo agad ng romance na may bago or pagbabago. Mahihilom itong ilang sugat na ito. Mapapagaling niya yan. Tulungan lang din ang sarili, okay? Wala tayong higit na kakampi minsan kundi ang ating sarili talaga.
una't huli, samahan din ng dasal, yung connection na meron ka sa Kanya. Yes, may ilang challenges, I will be honest, pero aking uulitin, ito rin ay para maybe a reminder na bigyan nyo ng focus yung awareness. Minsan hindi na lang natin napupunayan kasi naunahan tayo ng emosyon. Awareness para mas mapaangat nyo yung growth, emotional growth especially. Balance, yes po, na very normal na pagpapayo ni Moonchild. Pero patatatagin kayo. Couples, married, in a relationship, the Hierophant ay narito. Isentro nyo yung inyong mga faith, maging ano pa man ang inyong relihiyon. Maaring ito po ay pawang test lang para sa ilan. At dito, dadaan kayo sa aking ulitin, recovery. Malalagpasan nyo to. Okay? Lalo pa kung nakasentro talaga, maging ano pa man ang inyong relihiyon. Hindi lang yung pagiging faithful sa isa't isa, pero yung faith na meron kayo sa Kanya. Minsan sa dami ng hinaharap natin sa buhay, maaaring isang indikasyon to na kumonekta rin kayo pareho sa Kanya. Okay, huwag natin kalimutan siya. Dahil siya talaga ang pag-asa. Okay? Lalo kung kabutihan ang mapapaangat nyo sa inyong relasyon. I will be honest, 3 of Swords, dyan pumapasok. Hindi kailangan mag-apply para sa lahat. Pero meron pong third party, third wheel situation akong nakikita for some of you. Kahit sa simpleng tension lang to guys or miscommunication, napakalawak na pwedeng iwan ng barahay. Pero dito, pinapaalalahanan kayo, romance, andito pa rin ang love, yung pagpapahalaga. Test lang ito, okay? Mapapaangat nyo yung parang kayo yung nagsisimula pa lang ulit sa una. Or a reminder na yung init, yung inspirasyon, King of Wands reverse, totoo naman na very fleeting daw yan. Minsan talaga ay sadyang nawawala. Pero mapapaangat. Maybe yung healing po. Healing, yung process of healing, physically, mentally, emotionally. Okay, Pisces. So, na fully memory na tayo. Sa dami ng binabasahan natin lately, ayan. Pero itutuloy ko itong ilang last messages ko sa inyo. Kung mag-apply man at one point na parang, ayan, normal naman. Wag niyong pang ibabawan ng puot ang inyong mga sarili. Okay? Mag-self-pity. Malalagpasan yan. Okay? Makakayanan. Walang ihahain sa inyo ang universe na hindi niyo makakaya. Yan ay pawang test na sa huli may purpose. Merong aral. Sana gamitin niyo yung aral na yan para higit niyong mapaangat yung growth sa inyong mga sarili. Kahit ikaw lang muna or nang magkasama kayong pareho. For some of you, if ever meron talagang yung na-mention ko na pain, heartache, heartbreak, huwag kayong matakot. Okay, huwag kayong matakot to let go of anything that no longer serves you. Na wala ng purpose sa inyong buhay. Kasi umaangat yung romance, may bagong pinto. Yes po, the 10 of Swords. Kung tutulungan ng sarili, malalagpasan to, malalampasan ang unos na ito, itong difficulty na ito. Test lang ito, Pisces, at umaangat ang tunay na pag-ibig sa aking nakikita mula sa Kanya. Lalo pa kung itinaas mo ito sa Kanya, kumbaga, idinasal mo sa Kanya, hiningi mo sa Kanya. Walang ibibigay sa'yo ang ating Creator, nag-iisang Creator, ang Lord, nang hindi para sa'yo at hindi wasto. Lagi mong tatandaan yan. Okay? Dasal lang. At tayo, final words, advice pa para sa mga Pisces 2025, guidance. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? May umangat na, the Sun. Sun, yung energy. Stay positive sa iyong buhay relasyon. Diyan naman minsan tayo ay nagiging nega dahil dito sa ilang experience or pinapa-experience ng buhay sa inyo. Sabi ko nga yung awareness, self-awareness, ayan, na kayo ay merong value, kayo ay mahalaga. Okay? Ito yung umaangat. Magsaya din. Kasi parang masyadong seryoso yung aking nakikita. Have fun, enjoy,
deserve nyo ang maging masaya. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Love Reading 2025, Pisces.